Ikalawang mga Kronika, Kabanata 13. Nang 18 taon ng Haring Jeroboam ay nagpasimula si Abiyas na maghari sa Huda. 3 taon naghari siya sa Jerusalem, at ang pangalan ng kanyang ina ay Mikaya, na anak ni Uriel na taga-Gabaa. At nagkaroon ng digmaan si Abiyas at si Jeroboam. At si Abiyas ay nagpisan sa pakikipagbaka ng isang hukbo na matatapang na lalaking mangdidigma na 400,000 na mga piling lalaki, at humanay si Jeroboam sa pakikipagbaka laban sa kanya na may 800,000 na piling mga lalaki na mga makapangyarihang lalaking may tapang. At si Abiyas ay tumayo sa bundok ng Simaraim na nasa lupaing maburol ng Ephraim, at nagsabi, "Dinggin ninyo ako, O Jeroboam at buong Israel. Hindi ba ninyo nalalaman na ibinigay ng Panginoon, ng Diyos ng Israel, ang kaharian sa Israel kay David magpakailanman, sa kanya at sa kanyang mga anak, sa pamamagitan ng tipan na asin? Gayon may si Jeroboam na anak ni Nabat, na lingkod ni Salomon na anak ni David, ay tumindig at nanghimagsik laban sa kanyang Panginoon, at napisan sa kanya ay mga walang kabuluhang lalaki na mga hamak na tao na nangagpakatibay laban kay Roboam na anak ni Salomon, nang si Roboam ay bata at malumanay na puso, at hindi makapanaig sa kanila. At ngayoy inyong inaakalang daigin ang kaharian ng Panginoon sa kamay ng mga anak ni David, at kayo'y isang malaking karamihan, at mayroon kayong mga gintong guya na ginawang mga Diyos sa inyo ni Jeroboam. Hindi ba ninyo pinalayas ang mga saserdote ng Panginoon na mga anak ni Aaron at ang mga Levita, at kayo'y naghalal na mga saserdote na ayon sa kaugalian ng mga bayan ng mga ibang lupain? Na anupat sinumang naparoroon upang tumalaga sa pamamagitan ng isang guyang baka at 7 lalaking tupa, yaoy maaaring saserdote sa mga yaon na hindi mga Diyos. Ngunit tungkol sa amin, ang Panginoon ay ang aming Diyos, at hindi namin pinabayaan siya, at mayroong kaming mga saserdote na nagsisipangasiwa sa Panginoon, ang mga anak ni Aaron at ang mga Levita sa kanilang gawain. At sila'y nagsisipagsunog sa Panginoon tuwing umaga at tuwing hapon ng mga handog na susunugin, at ng mainam na kamangyan. Ang tinapay na handog naman ay inihanay nila sa dulang na dalisay, at ang kandelerong ginto na may mga ilawan, upang magsipagningas tuwing hapon, sapagat aming iningatan ang bilin ng Panginoon naming Diyos. Ngunit pinabayaan ninyo siya, at narito, ang Diyos ay nangungulo sa amin, at ang kanyang mga saserdote ay mga may pakakak na panghudyat, upang mga patunog ng hudyat laban sa iyo. O mga anak ni Israel, huwag kayong mga kipaglaban sa Panginoon, sa Diyos ng inyong mga magulang, sapagat kayo'y hindi magsisiginhawa. Ngunit pinaligid sa likuran nila ni Jeroboam ang isang kawal na bakay, na anupat sila'y nangasa harap ng Huda, at ang bakay ay nasa likuran nila, at nang ang Huda ay lumingon, narito, ang pagbabakay nasa harap at likuran nila, at sila'y nagsidaing sa Panginoon, at ang mga saserdote ay nangagpatunog ng mga pakaka. Nang magkagayoy, nagsihiyaw ang mga lalaki ng Huda, at habang nagsisihiyaw ang mga anak ng Huda,
nangyari na sinaktan ng Diyos si Jeroboam at ang buong Israel sa harap ni Abiyas at ng Huda, at ang mga anak ni Israel ay nagsitakas sa harap ng Huda, at ibinigay ng Diyos sila sa kanilang kamay, at pinatay sila ni Abiyas at ng kanyang bayan ng malaking pagpatay. Sa gayoy, nangabuwal na patay sa Israel ay 500,000 na piling mga lalaki. Ganito nangasakop ang mga anak ni Israel ng panahong yaon. At ang mga anak ni Huda ay nagsipanaig, sapagkat sila ay nagsitiwala sa Panginoon, sa Diyos ng kanilang mga magulang. At hinabol ni Abiyas si Jeroboam, at inagawan siya ng mga bayan, ang Betel, pati ng mga nayon niyaon, at ang Hesana, pati ng mga nayon niyaon, at ang Epron, pati ng mga nayon niyaon, na hindi man nagsauling lakas si Jeroboam uli sa mga kaarawan ni Abiyas, at sinaktan siya ng Panginoon, at siya'y namatay. Ngunit si Abiyas ay naging makapangyarihan, at nag-asawa ng 14, at nagkaanak ng 22 lalaki, at 16 na babae, at ang iba sa mga gawa ni Abiyas, at ang kanyang mga lakad, at ang kanyang mga sabi, ay nakakasulat sa kasaysayan ni Ido na propeta. Ikalawang mga Kronika, Kabanata 14. Sa gayoy natulog si Abiyas na kasama ng kanyang mga magulang, at inilibing nila siya sa bayan ni David, at si Asa na kanyang anak ay naghari na kahalili niya. Ng kanyang mga kaarawan ay tahimik ang lupain na 10 taon. At gumawa si Asa ng mabuti at matuwid sa harap ng mga mata ng Panginoon niyang Diyos, sapagkat kanyang inalis ang mga dambana ng iba at ang mga mataas na dako, at pinagputol-putol ang mga haligi, at ibinagsak ang mga asera, at iniutos sa Huda na hanapin ang Panginoon, ang Diyos ng kanilang mga magulang, at tuparin ang kautusan at ang utos. Kanya rin namang inalis sa lahat na bayan ng Huda ang mga mataas na dako at ang mga larawang araw, at ang kaharian ay tahimik sa harap niya. At siya'y nagtayo ng mga bayang nakukutaan sa Huda, sapagkat ang lupain ay tahimik, at siya'y hindi nagkaroon ng pakikipagdigma sa mga taong yaon, sapagkat binigyan siya ng Panginoon ng kapahingahan, sapagkat sinabi niya sa Huda, itayo natin ang mga bayang ito, at gawan sa palibot ng mga kuta, at ng mga muog, ng mga pinto ang bayan, at ng mga halang. Ang lupain ay nasa harap pa natin, sapagkat ating hinahanap ang Panginoon nating Diyos. Ating hinanap siya, at binigyan niya tayo ng kapahingahan sa lahat ng dako. Sa gayoy kanilang itinayo at nagsiginhawa. At si Asa ay may isang hukbo na may dalang mga kalasag at mga sibat na mula sa Huda na 300,000, at mula sa Benjamin na nagdadala ng mga kalasag at nagpapahilagpos ng mga busog na 280,000. Lahat ng mga ito ay mga makapangyarihang lalaki na matatapang. At lumabas laban sa kanila si Sera na taga-Ethiopia na may hukbo na 1 angaw at 300 karo, at siya'y naparoon sa Maresa. Nang magkagayoy, lumabas si Asa na sumalubong sa kanya, at sila'y nagsihanay ng pakikipagbaka sa libis ng Sepata sa Maresa. At si Asa ay dumaing sa Panginoon niyang Diyos.
at kanyang sinabi, Panginoon, walang iba liban sa iyo na makatutulong sa pagitan ng makapangyarihan at niya na walang lakas. Tulungan mo kami, O Panginoon naming Diyos, sapagat kami ay magsisitiwala sa iyo at sa iyong pangalan ay kami nagsisiparito laban sa karamihang ito. O Panginoon, ikaw ay aming Diyos. Huwag mong panaigin ang tao laban sa iyo. Sa gayoy, sinaktan ng Panginoon ang mga taga-Ethiopia sa harap ni Asa at sa harap ng Huda, at ang mga taga-Ethiopia ay nagsitakas. At si Asa at ang bayan na kasama niya ay nagsihabol sa kanila hanggang sa Hirar, at nangabual sa mga taga-Ethiopia ang totoong marami, na anupat sila'y hindi makabawi, sapagat sila'y nalansag sa harap ng Panginoon, at sa harap ng kanyang hukbo, at sila'y nagsipagdala ng totoong maraming samsam, at kanilang sinaktan ang lahat na bayan sa palibot ng Hirar, sapagkat sila'y naratnan ng takot sa Panginoon, at kanilang sinamsaman ang lahat na bayan, sapagkat maraming nasamsam sa kanila. Kanila rin namang sinaktan ang mga toldang silungan ng mga hayop, at nagsipagdala ng mga tupa na sagana, at mga kamelyo, at nagsibalik sa Jerusalem. Ikalawang mga Kronika, Kabanata 15. At ang Espiritu ng Diyos ay sumakay Asarias, na anak ni Obed, at siya'y lumabas na sinalubong si Asa, at sinabi niya sa kanya, Dingginin niyo ako, Asa, at buong Huda at Benjamin. Ang Panginoon ay sumasa inyo, samantalang kayo'y sumasa kanya. At kung inyong hanapin siya, siya'y masusumpungan ninyo. Ngunit kung pabayaan ninyo siya, kanyang pababayaan kayo. Ngayon nga ang Israel ay malaon ng walang Diyos na tunay, at walang tagapagturong saserdote, at walang kautusan. Ngunit nang sa kanilang kapanglawan ay nagsipagbalik sila sa Panginoon, sa Diyos ng Israel, at hinanap nila siya, siya'y nasumpungan nila. At ng mga panahong yaon ay walang kapayapaan sa kanya na lumabas o sa kanya na pumasok, kundi malaking ligalig ang nangasa lahat ng mga nananahan sa mga lupain. At sila'y nagkapangkat-pangkat, bansa laban sa bansa, at bayan laban sa bayan, sapagat niligalig sila ng Diyos ng buong kapighatian. Ngunit mga pakalakas kayo, at huwag manglata ang inyong mga kamay, sapagkat ang inyong mga gawa ay gagantihin. At nang marinig ni Asa ang mga salitang ito, at ang hula ni Obed na propeta, siya'y lumakas, at inalis ang mga karumal-dumal sa buong lupain ng Huda at ng Benjamin, at sa mga bayan na kanyang sinakop sa lupaing maburol ng Ephraim, at kanyang binago ang dambana ng Panginoon na nasa harap ng portiko ng Panginoon, at kanyang pinisan ang buong Huda at Benjamin, at silang mga nakikipamayan na kasama nila mula sa Ephraim at Manases, at mula sa Simeon, sapagkat sila'y nagsihilig sa kanya na mula sa Israel na sagana, nang kanilang makita na ang Panginoon niyang Diyos ay sumasa kanya. Sa gayoy, nangagpipisan sila sa Jerusalem sa 3 buwan, sa 15 taon ng paghahari ni Asa, at sila'y nagsipaghain sa Panginoon sa araw na yaon, sa samsam na kanilang dinala
na 700 baka at 7,000 tupa, at sila'y pumasok sa tipan upang hanapin ang Panginoon, ang Diyos ng kanilang mga magulang, ng kanilang buong puso, at ng kanilang buong kaluluwa. At sino mang hindi humanap sa Panginoon, sa Diyos ng Israel, ay papatayin, maging maliit o malaki, maging lalaki o babae, at sila'y nagsisumpa sa Panginoon ng malakas na tinig, at may mga hiyawan, at may mga pakakak, at may mga patunog, at ang buong Huda ay nagalak sa sumpa, sapagkat sila'y nagsisumpa ng kanilang buong puso, at hinanap siya ng buo nilang nasa, at siya'y nasumpungan sa kanila, at binigyan sila ng Panginoon ng kapahingahan sa palibot, at si Maaka naman na ina ni Asa na hari, ay inalis niya sa pagkarena, sapagkat siya'y gumawa na nakasusuklam na larawan na pinakaasera, at pinutol ni Asa ang kanyang larawan, at ginawang alabok, at sinunog sa batis ng Sedron. Ngunit ang mga mataas na dako ay hindi inalis sa Israel, gayunmay ang puso ni Asa ay sakdal sa lahat ng kanyang mga kaarawan, at kanyang ipinasok sa bahay ng Diyos ang mga bagay na itinalaga ng kanyang ama, at yaong mang kanyang itinalaga na pilak, at ginto, at mga sisidlan, at nawala na ng digma sa 35 taon ng paghahari ni Asa. Ikalawang mga Kronika, Kabanata 16. Nang 36 na taon ng paghahari ni Asa, si Baasa na hari sa Israel ay umahon laban sa Huda, at itinayo ang Rama, upang wag niyang matiis na sino may lumabas o pumaroon kay Asa na hari sa Huda. Nang magkagayoy, kumuha si Asa ng pilak at ginto sa mga kayamanan ng bahay ng Panginoon at sa bahay ng hari, at nagsugo kay Ben-Hadad na hari sa Syria, na tumatahan sa Damasco, na ipinasasabi, may pagkakasundo ako at ikaw, na gaya ng aking ama at ng iyong ama. Narito, ako'y nagpapadala sa iyo ng pilak at ginto. Yumaon ka, sirain mo ang iyong pagkikipagkasundo kay Baasa na hari sa Israel, upang siya'y lumayas sa akin. At dininig ni Ben-Hadad ang haring Asa, at sinugo niya ang mga pinunong kawal ng kanyang mga hukbo laban sa mga bayan ng Israel, at kanilang sinaktan ang Iyon at ang Dan, at ang Abel-Maim, at ang lahat na bayang kamaligan ng Neptali. At nangyari, nang mabalitaan ni Baasa, na iniwan niya ang pagtatayo ng Rama, at ipinatigil ang kanyang gawa, nang magkagayoy, ipinagsama ni Asa na hari ang buong Huda, at kanilang dinala ang mga bato ng Rama, at ang kahoy niyaon, na ipinagtayo ni Baasa, at itinayo niya sa pamamagitan niyaon ang Gibaa at Mispa. At ng panahong yaon ay naparoon kay Asa na hari sa Huda si Hanani na taga-Kita, at nagsabi sa kanya, sapagkat ikaw ay nagtiwala sa hari sa Syria, at hindi ka nagtiwala sa Panginoon mong Diyos, kaya't ang hukbo ng hari sa Syria ay nagtanan sa iyong kamay. Hindi ba ang mga taga-Ethiopia at ang mga lubim ay makapal na hukbo na may mga karo at mga ngabayo na totoong marami? Gayunmay, sapagkat ikaw ay nagtiwala sa Panginoon, ibinigay sila sa iyong kamay.
sapagkat ang mga mata ng Panginoon ay nagsisiyasat sa palibot ng buong lupa, upang pakilalan na matibay sa ikagagaling na mga yaon, na ang puso ay sakdal sa Kanya. Ikaw ay gumawang may kamangmangan, sapagkat mula ngayon magkakaroon ka ng mga pakikipagdigma. Nang magkagayoy, nagalit si Asa sa tagakita, at inilagay niya siya sa bilangguan, sapagkat siya'y nagalit sa kanya dahil sa bagay na ito, at pinighati ni Asa ang iba sa bayan ng panahong dingyaon. At narito, ang mga gawa ni Asa, na una at huli, narito, nakasulat sa aklat ng mga hari sa Huda at Israel. At nang 39 na taon ng kanyang paghahari, si Asa ay nagkasakit sa kanyang mga paa. Ang kanyang sakit ay totoong malubha. Gayunmay, sa kanyang sakit ay hindi niya hinanap ang Panginoon, kundi ang mga manggagamot. At si Asa ay natulog na kasama ng kanyang mga magulang, at namatay sa 41 taon ng kanyang paghahari. At inilibing nila siya sa kanyang sariling mga libingan, na kanyang ipinahukay para sa kanya sa bayan ni David. At inihiga siya sa higaan, na pinuno ng mga masarap na amoy at sari-saring espesya na inihanda ng manggagawa ng mga pabango. At ipinagsunog nila yaon ng di kawasa.